Kailangan matinang po kayo dito. Eto na, yung budget. Sa katunayan, nakalusot. Ang galing nga yun, no? Ha? Ang topic, si Kibuloy, SMNI, si Ka Eric, yung pala lusot na yung budget. At malaki. Nako. 2024, nakalusot. Habang maraming pinag-uusapan ng mga Pilipino patungkol sa mga mainstream media gaya ng SMNI. Kailangan matinang kayo. Tatandaan po natin, nakabantay kayo sa budget. Eto na, pag Congress, pag budget, parang ang bilis Maaaring ideklarang unconstitutional ang inaprobahan na 2024 national budget. Ito ang sinabi ni Attorney Salvador Panelo matapos na nakitaan ni Senator Coco Pimentel ng paglabag sa batas ang pagkapasa ng naturang budget. Ito ay kaugnay sa umano'y halos 450 billion pesos na idiragdag ng Bicameral Conference Committee para sa Unprogrammed Appropriations Fund. Nako, 450 billion. Ulitin ko, 450 billion. 450 billion unprogrammed funds. Papaliwanag natin. Itong importante rito. Yun po yung keyword. Unprogrammed funds. Pondo na hindi nakaprograma. 450 billion. Iba pa yung usapan ditong travel expenses, ha? We are talking of billions here. Yaan po sila. Well, it could be kasi supposed to be yung budget for approval galing sa executive department yun. Kung anong paggagastusan ng different department. At hindi kasama dun sa sinumite. At yung mga nasa bicameral committee na lamang ang nagdagdag. Kaya delikado. Pwedeng ma-declare na unconstitutional yan. Kaugnay nito, sinabi ni Ito yan, dapat galing sa executive. Iba yung na-approvean. Ito po, kung susundan natin, unconstitutional, kung susundan natin yung sinasabi ni Attorney Panelo. Panelo na kailangan ay malaman ng taong bayan kung saan gagastusin at ilalagay ang naturang budget. Kinwestiyon din ni Panelo ang unprogrammed funds at aniya delikado ito dahil maaaring maging pork barrel ang labas nito. Kailangan talaga either i-maintain mo yung budget na propose or mag-realign ka. Lilipat mo yung ibang pondo doon sa ibang departamento na sa tingin mo mas kailangan kaysa doon sa isa. Pero yung unprogram, medyo delikado yan. Bakit unprogram? Ibig sabihin, baka ilalagay doon sa mga miyembro ng Kongreso. Yan. Okay. Yan na, parang pork barrel. Yan, ito. Parang pork barrel ang dating. Yun ang, paiksiin po natin ang kwento, padaliin natin ang kwento. Dapat pagka may budget, alam kung saan gagastusin. May approval galing sa executive, syempre sa presidente. Pero ito, unprogram. Ibig sabihin, hindi ma-explain. Ito na naman tayo, papasok na naman tayo dito sa yung pondo na hindi natin malalaman kung saan gagamitin. Tingnan mo meron silang unprogrammed plans. Tapos kini-question nila yung pagkaliit-liit na budget na confidential funds ni BP Sara. Well, hindi naman tayo eksperto pagdating sa pondo. Pero para sa akin, ang take ko rito, napaka-ipokrito. Magkano lang yung confidential funds ni BP Sara? And here we are, 450 billion unprogrammed funds. At ang pagkakasabi ni Attorney Panelo na ako'y sumasang-ayon sa kanya, baka yaan ay mapupunta lang doon sa mga miyembro ng Kongreso. So, ibig sabihin, kung ito ay may kapangyarihan mapunta kung kaninong miyembro ng Kongreso, ibig sabihin, nasa kamay ito, ang may kapangyarihan mag-disburse nito ay walang iba kung hindi yung speaker. Tama po ba? Eto ngayon yan. Ang gagaling yung questionin, si BP Sara, eto naman, ganito pala ang galawan. Kaya nga nakakaasar, naging busy tayo. Kaya sabi ko sa inyo, tayo maging magmadtsyag sa mga nangyayari. Naging busy tayo dito sa SMNI, may kung ano-anong hearing dito, hearing doon. Eto na po pala pasado, hindi natin nakikita. Buti, nakita ni Senator Pimentel at binabantayan din ni Attorney Panelo. Kasi po, kung ganun kalaki yan, ibig sabihin, magiging makapangyarihan, posible, di umano si Speaker. Siyempre, kung ikaw may kapangyarihan mamigay di ba? Hindi ko sinasabing ganyan ang nangyayari. Ang punto rito, posible, parang ganito. Imbestigahan yan, imbestigahan yan. Anong kailangan mong proyekto? Meron tayo dito 450 billions. Sino kaya ang bibigyan natin? Sino kaya sa lower house at sa Kamara bibigyan natin ng proyekto? Sino bang nangangailangan ng proyekto?
Hindi tayo nagbibintang ha. Pero hindi kayo pinanganak kahapon. At yan po yung sinisiwalat nila PRRD na masyado talagang malaki ang pera sa Kongreso na hindi talaga naipapaliwanag. Di ba kapangyarihan ka? Ang dami mong hawak na pera eh. Kaya ang mga ano mo dyan, parang meron ka dyang para ka merong tagatahol na aso dyan. Siyempre, kung susundan din natin yung sinabi ni Jason Sa, palakasan daw ng tahol dyan. Oh. Ikaw ba naman, makahawa ka ng 450 billion? Hindi natin alam kung sino hahawak niyan. Pero kung unprogram yan at sa kamera, sino pa ba? Sinong bibigyan mo? Sinong bibigyan? Obviously, yung malakas ang tahol. Sinong dadamihan mo ng proyekto? Obviously, yung pinakamalapit sa kalan. Kaya kumukonek-connect po yung sinabi nila Jason Sa, yung humihingi ng audit si PRRD. Di ba? Eto na yun eh. Di ba? Ang lalaki pala ng budget. Tapos humihingi pa ng billion, 1 billion para sa travel expenses. Ang lupit, no? Ganyan po ang kalakaran. Habang tayo, karamihan sa atin, nihirap bumili ng 1 kabang bigas. Tapos, kung sino-sino pag-iimbestigahan, pag pinag-usapan ng budget, patatawag ka, hihingin yung source mo. Ako ano source ko? Eto na. Ayan, dalawa. Patawag nyo silang dalawa kung kaya nyo. Labas niya. Suggestion naman ni Panelo kay Senator Coco Pimentel. So I would suggest to Senator Pimentel, mag-file ka na ng petition para ma-test na natin constitutionality ng pagdagdag na program funds. Ayon ako dyan. Patawag na yan. Mag-file na para malaman natin kung constitutional ba o unconstitutional yung budget na hinihingi na yan. Yung mga pondong hinihingi nilang ganyang kalaki na hindi natin alam kung saan. Sila naman na mag-explain kasi alam mo parang ang dating yan ang lilinis nila Kung maka-imbestiga, ang lilinis. Sila naman ngayon. Ay sinagawang ratifikasyon ng Senado sa panukalang 5.768 trillion pesos national budget para sa taong 2024. Tanging si Pimentel lang ang tumutol sa pagpasa nito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Crystal Austria. Buti pa to si no? Although hindi tayo agree sa lahat ng mga paninindigan ni Senator Pimentel, pero dito sa parte na to, buti na lang kine-question niya. Napaka-importanteng tayo ay magbantay dito. May nagme-message nga, nagko-comment. Coach, nalusutan tayo. Kung ano-ano pinag-uusapan natin yung budget, ayan na. Finish na. Ang galing no? Ako'y nagtatanong lang, yan ba ay estilo ninyo? Kaya pinainit nyo ng pinainit ang mga balita at investigasyon dito kaliwat kanan para hindi mapuna yung itong pagpasa ng mga budget. Buti matinang to si Senator Pimentel at saka si Attorney Panelo.